Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit." Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malaman na hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po niyo kaming lagi ng pagkain yon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Nahaharap po ba kayo ngayon sa matinding problema? Sa negosyo, sa trabaho, sa kalusugan sa pamilya, sa buhay ninyo? Oo man po o hindi ang sagot ninyo, pakinggan niyo pong mabuti ang sermon na ito sapagkat sigurado ako kakailanganin niyo po ang sinasabi dito. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pag-uusig ng mga tao kay Esteban, Saint Stephen, dahil sa kanyang paninindigan kay Kristo para sa katotohanan. Imagine niyo po yung eksena. Napapalibutan siya ng mga taong gigil na gigil, galit na galit sa kanya, minumura siya, iniinsulto siya, pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasama na pawang mga kasinungalingan, at may hawak-hawak silang mga bato na sandali na lamang ay ipupukol na sa kanya. Ano sa tingin niyo nararamdaman niya? Para sa akin, imposible na hindi siya natatakot. Siguradong natatakot din siya. Pero tingnan po ninyo, hindi siya nagmakaawa para buhayin siya. Parang hindi nga siya nanginig. Parang hindi siya tumiklop. So, natatakot siya pero hindi siya natalo ng kanyang takot. Ano sa tingin niyo sikreto niya? Hindi po natin dapat ma-miss yung verse 55 sa English version that states, "But Stephen looked up intently to heaven and saw the glory of God and Jesus Christ standing at the right hand of God." Let us stop at that because that is more than enough. You see, nagsimula yung verse sa word na but. Pero ngunit, which basically means ibang-iba yung naging reaksyon ni Esteban sa sitwasyong pinisenta ng mga tao sa kanya. Because obviously, they wanted Stephen to look at them so as to engage with them in a battle of perhaps words or force. But what did Stephen do? He looked up intently, not on them, but to heaven. Take note of that word intently. Ibig sabihin, focused. Tutok na tutok. Titig na titig si Esteban sa langit. Kasi nga po matindi yung distraction sa paligid niya ng mga tao para magalit siya, para matakot siya, para magpanik siya, para mawalan siya ng pag-asa. And so he had to look intently to heaven. Focus na focused. Para hindi siya madistract. At sa Diyos siya kumuha ng inspirasyon at lakas. Kaya nga dito ang sabi, he saw the glory of God. Ang ibig sabihin ng glory of God dito, the sovereignty of God. Yung kapangyarihan ng Diyos na gumagana, in control, despite the bad things that were happening to him. And then he saw Jesus Christ standing, which may mean rooting for him, welcoming him in the kingdom of heaven. It's all because he looked intently to heaven. Hindi siya bumigay sa pagkatitig and therefore sa pagkakapit sa Diyos sa langit. Ganun po sana, tularan natin sa Esteban kapag tayo dumaranas sa stoning moments ng ating buhay,
sa mga bigat nating mga problemang karanasan, sa mga problemang feeling natin ay binabato na tayo ng kung ano-ano. Tinatakot tayo, ginagalit tayo, inaalis ang pag-asa natin. Let us look intently to heaven. Mag-focus tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon at wag sa problema natin sapagkat what we focus on, we magnify. Kapag tinititigan natin ang isang bagay tulad sa magnifying glass, di ba lumalaki? Kung saan natin tinututok yon, fino-focus yon. Ganun din. Kapag nakafocus tayo sa problema natin, minamagnify natin yan. Kaya mas natatakot tayo, mas nalulungkot tayo, mas nag-aalala tayo, mas natatakot, nalulungkot tayo eh. Ang mag-focus tayo sa pananampalataya natin, sa alam nating mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, na makapangyarihan ng Diyos in such a way na kahit yung pangit na nangyayari sa atin ay pwede niyang gawing mabuti, pwede niyang gawing maganda sa huli. Huwag sa problema. Kasi kapag sa problema tayo nag-focus, it will widen, it will deepen, it will become a heavier burden. Katulad kong duwakong sa injection. Hindi ba? Kapag tinitingnan natin kung paano piniprepare yung sasaksak sa atin yung injection na tinatest na gano'n. Pag tinitingnan mo, nakafocus ka sa injection, sa gagawin sa'yo, until habang nilalapit sa braso mo, ay naku, pagpapawisan ka ng todo eh. Mas matatakot kayo, mas hindi mo alam ang gagawin mo eh. Kasi ang focus mo nando doon. Pero try nyo pong wag mag-focus doon. Tulad po ng ginagawa ko pag injection na ako, hindi ko tinitingnan kung paano piniprepare yung inject sa akin. And then kapag nandyan na, ginukurot ko ng konti yung ibang parte ng katawan ko para doon malagay yung focus ko. Tapos nandun kapag may kasama ako, kinakausap ko, pinipisil ko yung kamay. Something like that. Mapapansin po ninyo na hindi nagiging ganon kasakit as the way we perceive. Kasi nga, hindi tayo na-focus. We don't magnify it. But of course, ibang sakit ang naibibigay kumpara sa injection. Ang matanggal ka sa trabaho, malugi ang negosyo, magluko ang asawa mo, ang anak mo, magkasakit ka ng malubha, o isa sa miyembro ng pamilya ninyo. Siyempre, mas ibang sakit yan. But the same principle applies. I'm telling you, focused. Look up intently to heaven. Focused. Gawin mong intentionin mo, karirin mo, sa langit lang tingin, sa Panginoon lang tingin. Sapagkat marami kung hindi man lahat ang natatalo ng problema, hindi dahil sa problema, kundi dahil sa pag-focus sa problema. Yun ang pumapatay ng pag-asa. Yun ang pumapatay ng gana. Yun ang naglilid sa tao na magpakamatay. Hindi talaga yung problema, kundi yung pag-focus intently sa problema. Magnifying it. And in the process, exhausting, decreasing our strength, and shrinking our faith. Lahat naman ng problema may solusyon eh. At ang basic na solusyon, looked up intently. Focus ka sa kapangyarihan at pagmamahal ng Panginoon. Narinig po natin sa Ebanghelyo ang pangako ng Panginoon sa atin. Bibigyan na tayo ng pagkain nagbibigay buhay. Yung buhay na sinasabi dito ay hindi lang buhay ng katawan, kundi buhay ng kaluluwa. Yung buhay na sinasabi dito, yung gana, yung pag-asa, yung sigla, yung tapang, yung saya. Dapat ang Diyos sa pangako niya, ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan para anumang problema ay malampasan. Pero ayusin natin ang pagkatitig natin. Huwag sa problema kundi sa Kanya. Nang sa gayon, makita natin ang kadakilaan niya at makita natin ang Panginoon na proud sa atin, nag-cheer para sa atin, at nagwe-welcome sa atin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y
Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Alam kong diringhin ng Diyos ang samo sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang sama. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat anak niya ang ako. sama ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo. Diringgin ang Pumikit tayo. Diyos Panginoon, let me focus intently on you. Let me always look up and not look down, sapagkat kapag tinitingnan ko ang sarili ko, ang sitwasyon ko, mas lalo akong nanluluho, mas lalo po akong natatakot, mas lalo akong nalulungkot. Hindi nga pala dapat ganon. Dapat sa iyo ang focus ko. Paminsan-minsan titingin ako sa aking sitwasyon sapagkat dapat kong gawin ang kaya kong gawin. Pero sa mas maraming pagkakataon, titingala ako dapat sa iyo para mas lalong humingi ng tulong. Tulungan mo po akong gawin ito, Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Hindi niya bibitawan ang mga kumakapit sa Kanya. Hindi mawawala ang paningin niya sa mga nakatitig sa Kanya. Babalik ang Panginoon. Ang tayo ay tapat siya sa Kanya mga pangako sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa makikita mo. Basta, huwag mo nga alisin ang titig mo sa Diyos, ha? Yung pananampalataya mo, pairarin mo kapag kung lalapit ka kay Jesus. Maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Maaring maging malabo kung minsan, pero unti-unti magiging maliwanag. Hindi ka niya pinabayaan. Tinulungan ka na yan. Kahit sa mga oras na akala mo wala siya, mas maunawaan mo, mas makikita mo ang kadakilaan, pagmamahal at kapangyarihan at awa niya. Titig lang kapatid, kapit lang kapatid. Look up and not look down. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-unang, ngayon na magpakailanman, magpasawalahan hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.